ng James, no? Santiago po. James. Sulat po ng James po, no? Chapter 4. Okay. Santiago, chapter 4. Verse 13. No? Up to verse 15. Okay? Sabi po dito sa wikang Tagalog, halik kayo ngayon. No? Meron pong pananawagan yung atin pong kapatid na Pablo. No? Kanya pong pananawagan ito ay pananawagan po sa mga anak po ng Diyos. No? Kaya sabi ho dito, halik kayo ngayon. Kayo na nagsasabi ngayon o bukas, kami ay pupunta sa gayong lungsod at mananatili doon ng isang taon at bibili at magtitinda at magtutubo. So ito pinapakita po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo sa kanyang sulat, no, kay James at saka sa mga kapatiran, isang taong negosyante, no? Businessman, no? Pinakita po niya ito kasi sabi dito ay bibili at magtitinda at tutubo, no? So biblical pala yung business, nanay, no? Bibili ka, titinda ka at tutubo. So verse 14, ano sabi dito? Datapwat, hindi ba ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, no? At ano pa pong sabi dito? Sapagkat ano ba ang iyong buhay? No? So may tanong, no? What is our life? Ano ba ang ating buhay? O ano ba ang iyong buhay? Okay? So, ito ang sulat po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Santiago, ni James, no? Kasama po ang ating kapatid na Pablo, ay tungkol po ito sa buhay po ng isang tao. Yung pamumuhay po niya sa mundong ito at pinaalala din po sa atin ng ating Panginoon na dapat lagi ho nating isipin ano ba ang buhay natin dito sa lupa, dito sa mundo. Sabi dito, ito ay parang isang singaw. Yung buhay pala natin, parang isang singaw. No? Usok. Po. Ibig sabihin, pag sinabing parang singaw, sandali lang po yan na kikita. Pagkatapos noon ay mawawala. Opo. Bakit ho ang buhay ho natin ay nawawala ng hindi po natin kagustuhan? Siyempre, wala namang taong may gusto na mawala na sa mundo, no? Ang lagi nating pinagpipray sa Lord na bigyan tayo ng kalusugan, kalakasan, bigyan po tayo ni Lord ng dugtong buhay, di po ba? Pinagpipray po natin yan. Pero bakit nangyayari pa rin? Kasi po, ang may hawak po, ang may-ari po, ang nagbigay po ng buhay sa atin, walang iba kundi ating Diyos. Kaya tama ang sabi po ni Job. Ang sabi ni Job sa Job chapter 1, no? Nung kanya pong naranasan ang matinding mga pagsubok during the time, sabi po niya dito, ito po yung kanyang katwiran nung pinersecute na po siya ng kanyang asawa dahil nga po naghihirap na po sila at sila po ay talaga hong kaawa-awa, no? Sa aking nakita sa buhay ni Job, wala pa siyang kapantay na kaawa-awa during the time, no? Sa ating mga nakikita po dito ngayon. Sabi po dito, at sinabi niya, no? Sinabi ni Job sa kanyang asawa, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. So, ibig sabihin po, ang buhay pala natin parang singaw kasi ang Diyos pala ang siyang nagbigay sa atin ng buhay o lahat ng mga bagay sa atin at siya din po ang mag-alis. Ibig sabihin siya rin ay may karapatan, no?
May karapatan siya na magbigay at may karapatan din po siya siyempre na mag-alis. Kaya di po ba sa batas natin, okay? Kaya nga may batas ang Panginoon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na huwag pumatay. Kasi nga po, ang prinsipyo ng Panginoon ay siya lang ang babawi. Ibig sabihin, huwag mo ilagay sa kamay mo ang batas. Ibig sabihin po. So, ito po ay malinaw na nakita ho natin na ang lahat pala ng mga bagay sa buhay natin kasama yung ating buhay na ito ay ano po pala ito, bigay ng Diyos at kung kailan gusto ng Diyos na alisin sa atin, kaya niyang gawin. Okay? Magagawa po niya. Kaya ang sabi ho dito ng ating Panginoon, ito ay parang isang singaw na lumilitaw sa kaunting panahon at pagkatapos ay naglalaho. So, yun po pala ang buhay po natin. Kaya po, sa buhay po natin na ito, sa totoo lang ay walang kwenta ang buhay ng isang tao kung hindi niya ipaglingkod ang kanyang buhay sa Diyos. Wala po talagang kwenta eh. Kasi, bakit po? Kasi, tingnan niyo po tayo, binigyan ng Diyos ng buhay, ang purpose ni Lord, hindi dahil para gawin mo ang iyong kalooban, kundi para gawin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, paglingkuran po yung ating Panginoon. Kaya tayo ay nilikha ng Diyos dito sa mundo. Nandito tayo ngayon. Ang purpose ni Lord, to glorify Him, no? To honor Him, to praise Him. So, malinaw po yun, no? Siya ay ating luwalhatiin, dakilain, at purihin po, no? Sa ating mga buhay. So, yung purpose, at siya po, of course, ay atin pong paglingkuran. So, yun po talaga ang purpose ng buhay po natin dito sa mundo. Kasi nga po, ang mga bagay sa mundong ito, wala po itong halaga no? Lahat po ito, mawawala po yan. No? Wala namang tao na namatay, nadala niya yung 10 hektarya niya nanay, di po ba? Wala namang tao na namatay, dala niya yung kanyang mansyon, ang kanyang ginto, ang kanyang kayamanan, ang kanyang titulo. Di po ba? Kaya nga po, ang sabi kasi ng Panginoon, ang kayamanan pala sa lupa ay kinakain po ng ipis. No? Tanga. No? Kasi sa Tagalog, ipis. Sa Ilonggo, tanga. Tanga po. Tanga. So, basahin po natin. Santiago, chapter 5, verse 1 up to verse 3. Sabi po ni Lord, hali kayo ngayon. No? Hali kayo ngayon. No? Kanina, may pananawagan. No? Kanina sa binasa natin, sa verse 13 dito sa chapter 4 ng James, sabi dito din ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, hali kayo ngayon. Dito naman, hali kayo ngayon. Dito ulit, no? Inuulit pa. Hali kayo ngayon. Kasi gusto ni Lord maging maliwanag, maging malinaw, na dapat nating marinig, dapat nating malaman yung sinasabi po ng ating Panginoon. Hali kayo ngayon, kayong mga mayayamang mga tao. Naka-address po ito sa mga mayayamang tao. Okay? Sabi dito, manangis at humagulhol dahil sa inyong mga paghihirap na darating sa inyo. Tingnan niyo po So, ito kasi ang tinutukoy dito, ito yung mayayaman na wala ng panahon sa Diyos. Tama? Ito po yung mga mayayaman na para bagang akala nila hindi na ho sila mamamatay o mawala ang kanilang kayamanan. Okay? Sabi dito, darating daw pala yung paghihirap, no, sa mga tao po ito. Kaya sabi dito sa verse 2, ang inyong mga kayamanan ay nabubulok. Diba? Mga kayamanan pala ng mga tao dito sa mundo ay nabubulok po. At ang inyong mga damit ay kinain ng ipis o tanga. Tingnan niyo po. No? So, totoo yan dahil nga pagka ang damit natin, mga gamit natin, ilagay natin dyan sa tabi-tabi lang,
kakainin na po yan ng ipis o tanga, no? At ang sabi ho dito, at ang inyong ginto at pilak ay kinalawang. O tingnan niyo po, sabi nila, ang ginto daw, hindi kakalawangin. Kakalawangin po sa katagalan po, no? Yung ginto. At ang kalawang ng mga ito ay magiging isang saksi laban sa inyo at kakainin ang inyong laman gaya ng apoy. O di po ba, pagkang namatay ang tao, naaagnas, no? Katulad po yan sa nasunog na apoy po, no? Hanggang sa nagiging buto na lang lahat, no? Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Kayo ay nag-iimbak ng kayamanang sama-sama para sa huling mga araw. Kasi yun po ang ginagawa ng mga mayaman po ngayon, no? Nag-iimbak po sila ng ginto, ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, pero ang sabi ni Lord ay papahirapin din po sila ng ating Panginoon, no? Kaya po ay malinaw na hindi ho talaga dapat tayo mag-invest dito sa lupa, kundi dapat tayo mag-invest sa Lord. Hindi ho sinasabi ni Lord na hindi na natin paghandaan ang pagkawala natin. Hindi ho sinasabi ni Lord na gastusin na lang natin ng hindi maganda yung mga blessing po nila. Hindi niya sinasabing gano'n. Kundi ang gusto lang palabasin ng ating Panginoon, ang gusto lang po niya mangyari, na tayo ay pinayaman mo niya hindi, dapat mag-invest tayo sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya. Siya dapat yung una sa buhay po natin. No? Kasi ang mga bagay nito, wala po yan. Kaya po, di po ba sa Matthew chapter 6 verse 33, malinaw po doon yung priority. No? Inano ni Lord sa atin, sabi ni Lord, but seek ye first the kingdom of God. Yeah, that is our priority dapat. Yung hanapin natin katwiran ng Diyos. Pag sabing hanapin, ibig sabihin ay nandoon ka sa ministry o paglilingkod sa ating Panginoon. No? At ang sabi doon, and His righteousness, yung pattern. No? His righteousness. Ang hanapin natin, ang kanyang kingdom, at saka ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang katwiran, ang kanyang righteousness. Hindi righteousness ng tao. Tama po? Hindi katwiran ng tao, hindi katwiran ni sino man, kundi katwiran talaga ng Diyos. Yung promise niya, and all these things shall be added unto you. So, malinaw po ang prinsipyo, no, ng ating Panginoon tungkol po sa ating buhay na ito. So, malinaw Kaya, hindi dapat tayo mawala ron. Hindi dapat natin yan baliktarin. Yung mga prinsipyo po yan ng ating Panginoon. Kaya dito ay sabi din ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Pablo sa 1 Timothy ay gusto ng ating Panginoon sa pamagitan ni Pablo na sabihan o utusan yung mga mayayaman. Kaya sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, utusan sila na mga mayayaman sa sanglibutang ito na sila ay huwag maging mapagmataas. No? Siyempre, alam natin dito sa mundo ngayon, umiiral po yung yaman. No? Kahit po mali ang ginagawa ng mayayaman, dahil sa pera, ano hong nangyayari? Naaabsuelto yung mali. No? Yung mali ay nababayaran, lalo-lalo na po, no, sa panahon natin ngayon, ay maraming mga Pilipino ngayon nababayaran no, ng mga inchik. Hindi naman po lahat, kundi marami po. No, lalo na sa loob ng gobyerno, no? Talaga hong ganun po. Baga sa ano na daw yan, kalakaran na no? Kaya sabi po ng ating Panginoon ay huwag maging mapagmataas yung mga mayayaman. So maraming mayaman ngayon talaga hong ma-pride, no? Para
Para bagang ang iba nagbabanggit na Diyos pero hindi naman naglilingkod sa Diyos, no? Para bagang ginagawa na lang nilang yung Panginoon, no? Dahilan. Ika nga. Pero ang totoo, hindi naman maka-Diyos kasi hindi naglilingkod sa Lord. Ano pang sabi? Huwag maging mapagmataas, ni magtiwala sa walang kabuluhang o katiyakang mga kayamanan. Ito palang mga kayamanan sa mundo, wala pala itong katiyakan kasi nga, mawala ito, malulusaw ito. Lulusawin po yun ni Lord sa pagdating po ng ating Panginoon, no? At, so walang katiyakan po yan. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, kundi sa buhay na Diyos. No, dapat ay magtiwala lamang tayo sa ating Diyos, sa ating buhay na Diyos, hindi sa ating kayamanan, hindi lang sa ating bahay, hindi sa ating sasakyan, hindi sa ating lupa o anuman, mga pag-aari natin na binigay ng Diyos sa atin, hindi tayo magtiwala doon, kundi magtiwala po tayo sa Diyos. Okay. Pagka isang tao nagtiwala sa Diyos, inuuna talaga niya ang paglilingkod sa Diyos. Tama po? Kaya ka nga gumagawa para sa Diyos kasi nagtiwala ka sa Diyos. So mahalaga po yun, no? Na huwag tayo magtiwala sa walang katiyakang kayamanan, kundi sa buhay na Diyos na nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ikasya. So, si Lord din pala ang nagbigay sa atin lahat na yan. Maging mga kayamanan ng lahat ng mga tao na ito, naglilingkod man o hindi, ang nagbigay po ng kayamanan ang Diyos. Pero tandaan po natin, kayang bawiin po ng Panginoon. Okay? Mga blessing na yan, ay bigay po yan ng Diyos. So, ang tanong, Pastor, yung galing ba sa scam, blessing din? Pastor, galing ba sa sabungan, sa loto, blessing din? Hindi po yan tunay na blessing ni Lord. Diba? Ano mo po yan? That is your self-centered priority. No? Yun po yung inuna mo sa sarili mo. Okay? Hindi po yan ina-allow ni Lord na para kayo maman, gagawa ka ng ganon. Tama po? Hindi po ina-allow ni Lord, hindi sinasabi ni Lord sa banal na kasulatan na para kayo maman, mangulimbat ka ng mga lupa. Wala pong ganon po. Okay? Masama po yan. Ayaw po ni Lord. Okay? So, tinutukoy natin blessings, yung mismo yung malinis na talagang ibinigay ni Lord po sa atin. So, yun po ang sinasabi po ng ating Panginoon. Nang sabi dito, na nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ikasya. So, malinaw po na ang Diyos talaga ang nagbibigay. Siya din ang nag-aalis, kumukuha po nun. Kaya wala po talaga tayo. Kaya ang tao, bilang tao, kahit sino man siya, kahit si presidente man, kahit sino man siyang hari, kahit si Singson man yan, no? Kahit si Pacquiao, okay? Yung lahat po na yan na kayamanan nila, galing po yan sa ating Panginoon. Okay? So malinaw po na kayang bawiin ni Lord, kayang alisin, kayang kunin sa kanila, at ang importante, para yan ay hindi mawala sa atin, dapat maglingkod po, no, sa ating Panginoon para mas lalo tayong pagpalain po ng ating Diyos. Yun lang naman kasi ang susi, yung unahin natin si Lord, yung paglilingkod. Katulad po nito, nag-commit tayo kay Lord na every Saturday, dito po tayo nanay sa inyo, no? So, ginagawa natin yan kasi po, nag-commit tayo sa Lord. So, inuuna natin siya, kahit gaano tayo kabisi, kahit po anong ginagawa natin, nilalaanan natin yung gawain po ng ating Panginoon. Yun pong tamang paglilingkod po. Okay? Kaya kahit man minsan may mga importante kaming lakad, sabi namin, di pwede kasi Bible study po yan. Bible study po namin doon sa Parugrog. So, maaaring ibahin nyo ng araw o oras, basta wag lang yung ganong araw. Kasi po, talagang itinalaga na po namin talagang aming sarili sa gawain po ng ating Panginoon. So, ganun po yung katwiran namin. Pagdating naman ng Sunday, ay hindi pwede, unahin muna si Lord. Di po ba, nanay?
Napakasarap po pagka inuuna natin yung ating Panginoon, 'no? At, nandoon yung ating kagalakan, nandoon yung ating kapayapaan, 'no? At, tayo po ay kino-comfort ng Panginoon at nandito din po sa puso natin yung, umaapaw na blessing po ni Lord, 'no? Yung atin lang naramdaman na kagalakan, blessing na po 'yan ni Lord, eh, 'di po ba? Kaya 'pag Sunday ay nagagalak tayo dahil nga po ay, sinusunod natin yung kalooban po ng ating Diyos. Kaya yun lamang po, yun ang buhay po natin. Yun talaga ang proseso ng buhay natin dito sa mundo. Yun talaga ang mga nangyayari. Kaya ang pinaka the best sa buhay po natin, para ang buhay natin ay magkaroon ng kabuluhan sa harapan ng Diyos, maglingkod tayo sa Lord. Tuloy-tuloy yung ating paglilingkod. At ang paglilingkod, hindi isang linggo lang, hindi isang taon lang. Tama po? Hindi sa sunod na taon lang, no? At, nakakausap ko kanina isang pastor, binigyan daw siya ng 100,000 ng miyembro kasi magreretiro na daw siya sa paglilingkod. Sabi ko, wala tayong retiro sa paglilingkod. Ang paglilingkod po ay lifetime. Habang tayo nabubuhay sa Lord, ay naglilingkod tayo. Lifetime po ang ating paglilingkod sa Lord. So, siyempre, sila naman, yung kausap ko na pastor, bago kong kaibigan po yon aking pinuntahan kanina. Siyempre, minsan may mga salitang lapses po sa kasi yun po kaning ginagawa nila. So, iba naman po tayo, iba sila. So, siguro sa pagkakaibigan, dahan-dahan natin siya na share ng katotohanan bilang isang tunay at totoong pastor na hindi lang pastor ng tiyan, hindi pastor ng mga material na bagay, sa maring sa biyaya ng Diyos ay maliwanagan po siya. Pero as long as na ayaw niya tanggapin, wala tayong magagawa. Ganun lang po yun. Basta respetuhin mo yung view niya, respetuhin mo yung sinasabi niya, at dapat respetuhin din niya higit sa lahat yung sinasabi natin na ito naman ay galing po sa banal na kasulatan. So, purihin po ang Diyos at nawa tuloy-tuloy po yung ating paglilingkod at nawa bigyan tayo lagi ni Lord ng kalakasan, spiritual, kalakasang pisikal, at kalusugan, no, sa ating buhay na ito. Okay?